Yo! Alam mo ba na hindi masama ang kolesterol? Ayon sa pag-aaral ng maraming eksperto, halos 80% ng kolesterol ay galing mismo sa ating katawan at halos 20% naman ay galing sa kinakain. Ang pangunahing site ng cholesterol synthesis ay ang liver. Sa madaling salita, liver ang pangunahing gumagawa ng kolesterol sa katawan. Pero hindi lang liver. Pati ang intestine at iba pang cells ay kabilang sa pinanggalingan ng kolesterol. So, gaano ba kaimportante ang kolesterol? Bakit gano'n na lang kalaki ang porsyento na ginagawa ng ating katawan? Ang kolesterol ay precursor substance ng hormones, bile acid at vitamin D. Sa madaling salita, kolesterol ang sangkap na pinagmulan para mabuo ang steroid hormones tulad ng estrogen, testosterone, progesterone, aldosterone at cortisol. Pangalawa, bile acid. Ito naman ang tumutunaw sa mga taba galing sa kinain natin. Ginagawa ito ni liver at iniimbak o inilalagay sa gallbladder o apdo. Pangatlo, vitamin D. Kuya Mike, akala ko ba ang vitamin D nasa araw? Wala pong vitamin D sa sikat ng araw. Ganito po yan. Ang balat po kasi natin ay merong tinatawag na 7-dehydrocholesterol. Kapag tinamaan to ng UVB o ultraviolet rays galing sa sikat ng araw, yung 7-dehydrocholesterol ay nababago at kalaunan nagiging vitamin D3 ito. Pagkatapos dadaan ito sa liver at kidney at gagawing aktibong vitamin D. Pinakamagandang oras ng pagpapaaraw para sa vitamin D ay sa pagitan ng 10 AM hanggang 3 PM. Sa mga oras po kasi na yan, mas nakakasagap tayo ng ultraviolet rays. 10 to 15 minutes sapat na po para makagawa ang katawan ng vitamin D. Kaya napaka-importante talaga ng kolesterol sa katawan. Pero bakit ito nagiging sanhi ng iba't ibang sakit? May kasabihan nga tayo, lahat ng sobra ay masama. Kahit mahalaga ang gampanin ng kolesterol sa katawan, pwede itong magdulot ng pagbabara sa mga ugat tulad ng coronary artery disease. Ito yung pagkipot at pagbabara ng ugat ng puso. Pangalawa, peripheral artery disease. Pagsikip din to ng ugat kadalasan sa mga binti. Pangatlo, carotid artery disease. Ito yung ugat na nagbibigay ng dugo sa utak. Hindi po likas na masama ang kolesterol. Nagiging mapanganib lang po ito kapag tumataas ng sobra. At ang may responsibilidad sa pagkontrol nito ay tayo mismo. At nagsisimula yan sa ating lifestyle. Hanggat maaari, kontrolin ng pagkain na mataas sa saturated fats at trans fats. Magkaroon din po tayo ng regular na pag-eehersisyo upang maiwasan ang obesity o sobrang timbang. Alagaan ng liver. Ang sobrang pag-inom ng alak at iba pang bisyo ay maaaring makasama sa atay na mahalaga sa pagproseso ng kolesterol. Namamana din po ang kolesterol. Maaaring mataas ang LDL o low density lipoprotein o mas kilala bilang bad cholesterol dahil sa genes, gaya ng familial hypercholesterolemia. Mahalaga na malaman niyo po kung nasa lahi niyo to para mabigyan ng tamang pangangalaga ang katawan para mapigilan yung malalang sakit dulot ng mataas na kolesterol. Tandaan, madalas walang sintomas ang mataas na kolesterol hanggat hindi pa lumalala. Kaya mahalaga talaga na may regular check-up. Huwag pong umasa sa pakiramdaman. Kung ipapasuri niyo po ito sa laboratory, sabihin niyo lang po, lipid panel o lipid profile. Mahalagang paglilinaw sa lahat ng napag-usapan, hindi po likas na masama ang kolesterol. Ang kailangan lang ay nakokontrol para nasa tamang level. Yun lamang po, ako po si Kuya Mike. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!